Sa iba pang mga balita, lusot na sa Senado ang panukalang batas na maglilimita sa term of office ng mga mailuluklok sa pamahalaang pambarangay sa 4 na taon. Paniwala ng mga senador, magsisilbi itong daan para balansehin ang politika sa mga barangay. Ang mga detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magtatakda ng bagong term of office ng mga barangay at sangguniang kabataan o SK officials. 22 senador ang bumoto pabor, walang tumutol at walang nag-abstain sa botohan. Sa ilalim ng panukala, lahat ng mga halal na barangay at SK officials ay magkakaroon ng 4 na taong panunungkulan sa kanilang termino. Gaya din ng ibang local officials, sila ay limitado din sa 3 sunod-sunod na termino sa parehong posisyon. Itinakda ang susunod na barangay at SK elections sa October 20, 2027 at gagawin kada 4 na taon pagkatapos nito. Ang mga mananalo ay manunungkulan agad ng November 1 matapos silang manalo. Kaya't ang mga nakaupong barangay at SK officials ngayon ay mananatili sa pwesto sa holdover capacity hanggang October 2027. Paliwanag ni Senador Amy Marcos na siyang sponsor ng panukala bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms na 6 na taon ang nasa kanilang original na panukala bilang termino ng mga barangay at SK officials, ngunit ito ay tinutulan ng ilan nilang kasamahan kaya't nagkaroon ng kompromiso na 4 na taong termino. We have compromised at the level of 4 years the following election to be conducted on October 20 of 2027. 3 consecutive terms will be the limit, and the SK Charter will prevail for all the other dates referring to the SK, and the incumbent capitanes will be in holdover capacity until that next election in 2027. Para kina Senador Christopher Bongo at Senador Bong Revilla, bumoto sila pabor sa panukala dahil sa paniniwalang magbibigay ito ng stability sa pamamahala sa barangay. Ayon kina Senador Go at Revilla, bahagi ito ng pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga opisyal ng barangay sa ating sistema ng pamamahala sa gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.